Barbie Forteza at Joshua Junicio. Pinasilip ang bago nilang mga bahay. And sa mga taga-showbiz Central, dati, pasok na kayo dito, wala akong laman, as in super wala pa. Ngayon, may konti pa, pero hindi ko siya masyadong tapos. Di gaya noon, unti-unti na itong nalalaman ng mga bagong gamit galing sa ipon ng batang aktres. Pero ang paboritong lugar ni Barbie sa kanyang kondo, halata na siguro kwarto kasi violet. Wala na po kasing time para mapapinturahan pa po namin ng violet yung kwarto. So, ang ginawa na lang namin violet yung kama, tapos ayusin pa namin yun, lalagyan pa namin ng mga dekorasyon na violet din. Naiisip din ako, tapos daya ko kasi nasa akin yung parang home theater. Volume 7 na ako. So, first time, nalinis ko ba? Ayun. Ayan. Konti pa lang din siya. Kasi yung iba nasa kanila sa kabila. Pang-bahay, pang-rehearsal, tapos ito, pang special occasions, mga events. Ito, dito yung mga pantalon ko, tapos sa baba, konon na yan. pero may isang special daw na gamit itong si Barbie sa kanyang kwarto. Regalo kaya ni Joshua? Hindi, binigyan niya po sa akin ito nung iChat. Tapos, eto rin kami. Nung Alamang Town Center kami. Nag-picture kami sa time zone. Si ate, si Jacob, si Joshua ako. Ito namang si Joshua, pinasilip din ang bagong bahay nila na bunga din ng pagsisikap niya sa showbiz. Ayan, ito yung living room. Brown and green yung motifs niya, parang nature colors. Dahil may hindi kayo manood ng movies lagi sa bahay, bumili talaga ako ng widescreen flat. At saka yung sounds. Kasi gusto ko talaga feel na feel yung movie. Ang paborito niyang lugar, ang kwartong sinadya pa nilang magkapatid. Ito talaga yung request ko kay mama, yung computer table. Gusto ko talaga maluwag, tsaka magkatabi kami ni Jacob. Kasi mahilig kami mag-computer. Ito yung mga lahat ng sapatos ko. Medyo magulo. Yan, aking collection ng pabango. At mahilig ako sa jackets. Di ba halata? Ito yung mga relo ko. 7. Ayan yung mga collections ko pa. Since, yan, may nagko-commercials pa lang ako. Maraming salamat po. Kasi ito po talaga yung pinapangarap ko. Una talaga, lagi ko kinukulit si Mama. Gusto ko na sarili kong kwarto. Ngayon, di lang yun. Meron ako sarili kong kondo. Kaya maraming salamat po. Wow! Buti pa si Barbie at saka si Joshua may sarili ng mga bahay. Ako wala pa. Hopefully this year, mag-pray nyo naman na makabili na ako. Naghahanap na ako ng townhouse. Promise ko, ipapakover ko rin yan sa Showbiz Central. Ayan. Oy! About Korea. Okay, ito na yung sa Pusan kanina. Maraming salamat. Siyempre pa sa Quantum Films kay Atty. Joji for bringing me there. Kami dalawa ni Ms. Eugene Domingo and our director, Direk Chris Martinez. It's the 15th Pusan International Film Festival. So yung Busan, di ba it's by the beach daw? Correct. Ayan, yan po yung, kumbaga, sa South Korea, ang Manila nila yung Seoul. Ang Pusan, parang Cebu nila, ganyan, malapit sa dagat. And nakaka-proud na culture ng mga Koreano to watch movies. Parang sa Hollywood, mas sikat yung mga gumagawa ng movies kaysa sa mga TV actors. Hindi, at saka for me, sana ma-reciprocate din how the Pinoys appreciate Korean films, Korean TV shows. Sana ma-reciprocate at ma-appreciate din ng mga Koreans ang gawang Pinoy, ang produktong Pinoy. Parang gano'n nga yung nangyari at yung na-realize ko nung nandun kami. Like yung Here Comes the Bride, 5,000 Koreans nanood sa open cinema. Wow. Nakaka-proud talaga yung tumatawa, pumapala
palakpak. Kinuyog ako ng mga Koreano. Feeling ko ako yung mga, sino yung mga nagpunta rito, yung mga kinukuyog ng mga Sila, kababayan natin. yung UKIS. Correct. So, nakaka-proud to be a Filipino and to be a filmmaker. Maraming salamat, ayan. Eto naman, Exciting. kwentuhan ko naman kayo kasi in the VTR kanina about si Chard naman, they said na naghahanda na for Captain Barbell. That's true. At kung nababasa niyo yung ibang tweets ko sa Twitter, sometimes I attend the creative meetings, sometimes I attend the writers meetings, we brainstorm. And sa Tuesday na po, and ang daming nangungulit, ang daming katanong, sino ba ang leading lady? Sino ba ang leading lady ni Chard? Kasi panibago na naman to. 6 kayo pinagpipilian eh. Kasama ka ba doon sa 6, Heart? Grabe. Madami mag-audition talaga. At may mga Yes. kilala kami na mag-audition. So, exciting talaga. Marami may friends din. Pero talagang, for me, I'm excited for this new project. And good luck dun sa mga mag-audition on Tuesday. So doon, malalaman Yes, na po good luck. after that kung sino ba yung casting, sino yung ano. magwawagi? Update nyo kami ha. Pero itong ang latest nga update sa Survivor Celebrity Showdown, si Miko Miko. Aytono na out. Ay, Marami na-vote ang out. nasad din doon because ngayon pa lang, at syempre pakonti ng pakonti, Yes, di ba? So, oo. nagiging mind game na talaga siya. Tsaka, Eh. madami na syempre, nagugutom na sila at lahat. So, yung tension sobrang taas na siguro. Yes. Kung may naganap daw na traidora, naku, panoodin nyo itong reaction ni Miko. Watch this. Ang ka-anim na castaway na napatalsik mula sa isla. Miko. Miko Aytona, unang castaway na napatalsik sa sorpresang double elimination ng Survivor Philippines Celebrity Showdown nung Biyernes. Nalaman ko na si Solen yung isa sa mga nag-vote out sa akin. Kasi ang in-expect kong boto, galing lang kay Aire. Matatanggap ko pa kung binoto ko ni Moy. Pero nung si Solen yung bumoto sa akin, nasaktan ako ng sobra. Na syempre pinagkatiwalaan ko siya ng bumbu. Tsaka wala akong ginawa para ikasira ng alyansa namin. Mga nagboto sa akin, wala akong galit sa inyo dahil alam ko na laro lang to at nangako ako sa sarili ko na pagkatapos ng larong ito ay magiging magkakaibigan pa rin tayo. Pakaabangan naman kung sino ang pangalawang castaway na mapapatalsik sa pagpapatuloy ng Special Tribal Council bukas ng gabi sa namamayagpag na GMA Telebabad program. Samantala, maliban sa magandang ratings ng programang kanyang hino-host, isa pang tagumpay para kay Richard Gutierrez ang pagkilala ng 32nd Catholic Mass Media Awards para sa GMA News and Public Affairs documentary na kanya ring hinost ang Planet Philippines. Nakakuha ito ng special citation for Best Educational and Cultural Program. This will only challenge us to even work harder and do better in our next projects. But of course, we will not stop. It's our responsibility as in our team to produce more shows and more pro-life, pro-country, and pro-environment shows. Kinumpirma din ng Kapuso Star ang mga naumpisahan ng paghahanda para sa muli niyang paglipad sa telebisyon bilang si Captain Barbell. Now we're doing a series of meetings for Captain Barbell. We're finalizing everything. We're getting down to details. Magkakaroon kami ng series of workshops. Magkakaroon kami ng series of fight tutorials also. And we're gonna have a lot of testing with our new equipment because we'll be using high-tech equipment for Captain Barbell. We're gonna have a screen test soon for the leading ladies, and we're very, very excited. Aasahan ang pagbabalik ni Captain Barbell sa GMA Telebabad sa susunod na taon. Tutukan ang Showbiz Central Exclusives. Rufa May Quinto, lumantad na tungkol sa dahilan kung bakit siya na-ospital. Roxanne, ang babaeng nagsampa ng kasong attempted rape laban sa actor-politician ni si Patrick De La Rosa, nagbigay ng one-on-one interview sa Showbiz Central. So papayag hanggang dulo yan. Tutuluyan ko yan. Dating sexy star, Carla Estrada, kakausapin ng di matahimik na kaluluwa ng isang lalaking nagpapakita sa kanyang bahay. 3 days na siya na namatay. So, at yung 3rd day, doon ko lang nalaman na patay na siya. At Iza Calzado, frustrated beauty queen daw. Ang pagharap niya sa matinding Q&A, live na live, susunod na. This portion was brought to you by Dynamite Candy.